Pagod ka na ba sa routine na trabaho, sweldo, bayad, utang? Isipin mo, habang ikaw ay natutulog o nasa shift, ang mga dambuhalang kumpanya sa Pilipinas gaya ng SM at Jollibee ay kumikita. At pwede kang maging part owner nila. Sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang eksaktong blueprint kung paano maging shareholder mula sa pagiging empleyado gamit lamang ang iyong smartphone. Huwag kang kukurap dahil sa huling bahagi ng ating talakayan, ibibigay ko ang pinakaimportanteng aral at secret strategy na siyang magdedetermina kung ikaw ba ay magiging bilyonaryo o babalik lang sa zero. Tapusin hanggang sa dulo ng video dahil doon nakasalalay ang iyong financial freedom. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Kamusta mga ka-daily? Alam ko ang tumatakbo sa isip mo ngayon. Pagod ka na ba sa kaka-overtime o sa paikot-ikot na routine bilang employee na tila laging sapat lang ang sahod hanggang sa susunod na kinsenas? Napapatingin ka ba sa mga naglalakihang building sa Makati o BGC at naitatanong sa sarili mo kung paano ba magkaroon ng kahit maliit na parte sa mga dambuhalang kumpanyang iyan? Good news dahil hindi mo kailangang maging bilyonaryo para maging part owner ng mga SM, Ayala o Jollibee. Ang kailangan mo ay tamang diskarte at ang tinatawag nating stock market starter kit mindset. Bago tayo sumabak sa pagpindot ng buy button, kailangan nating ihanda ang iyong arsenal. Hindi ito karera. Ito ay isang marathon kung saan ang disiplina ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang tinatawag nating spare change audit. Napakadaming Pilipino ang excited mag-invest pero ang ginagamit na pera ay pambayad pala sa kuryente o kaya ay tuition fee ng anak sa susunod na buwan. Mali iyon. Ang investable amount mo ay dapat perang tulog o iyong halaga na hindi mo kakailanganin sa loob ng susunod na 5 years. Bakit 5 years? Dahil ang stock market sa Pilipinas ay parang panahon. May araw na mainit, may araw na bumabagyo. Kung gagamitin mo ang pambili ng bigas para sa stocks at biglang bumaba ang market, mapipilitan kang magbenta ng palugi dahil kailangan mo ng cash. Kaya bago ka mag-umpisa, tingnan mo ang iyong lifestyle. Iyong 3 kape sa isang linggo o iyong extra na subscription na hindi mo naman nagagamit, iyon ang gawin nating bala para sa iyong investment. Kasunod nito ay ang isa sa pinaka-importanting rules sa financial freedom, ang emergency fund first rule. Isipin mo ito bilang iyong life vest bago ka tumalon sa karagatan ng investing. Siguraduhin mong mayroon kang buffer fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang gastos mo buwan-buwan para sa bahay, pagkain at transpo, dapat may nakatabi kang 60,000 to 120,000 pesos sa isang hiwalay na savings account. Bakit ito kailangan? Para kapag nasiraan ka ng motor, nagkasakit ang alagang aso o biglang nawalan ng raket, hindi mo gagalawin ang iyong mga stocks. Ang pinakamahirap na sitwasyon para sa isang investor ay iyong pula, ang market o mababa ang presyo ng stocks. Tapos mapipilitan kang mag-withdraw dahil wala kang emergency fund. Huwag mong madaliin ang proseso. Patatagin mo muna ang iyong pundasyon para kampante ka habang natutulog sa gabi. Kapag handa na ang iyong finances, ang susunod na misyon ay ang pagpili ng iyong digital broker. Noong unang panahon, kailangan mo pang tumawag sa telepono para bumili ng stocks. Pero ngayon, nasa dulo na lang ito ng iyong mga daliri. Ang brokerage platform ang magsisilbing tulay mo para makabili sa Philippine Stock Exchange. Marami tayong subok na platforms gaya ng COL Financial, BPI Trade, or First Metro Securities. Para sa mga laging nasa phone, pwedeng mag-register online gamit lang ang iyong smartphone at isang valid ID. Ang proseso ay parang paggawa lang ng social media account pero may konting extra security. Siguraduhin lang na sa mga legit na platforms ka pupunta para iwas sa mga scam na nagkalat online.
Tandaan, ang totoong stock market investing ay hindi nangangako na dodoble ang pera mo sa loob ng isang linggo. Ito ay isang legal at regulated na negosyo. Speaking of legalities, isa sa mga madalas makalimutan ng mga nagsisimula ay ang Tax Identification Number or TIN requirement. Huwag kang matakot, hindi ka naman kakasuhan agad ng BIR. Pero bilang mandatory requirement ng Philippine Stock Exchange, kailangan mong magkaroon ng TIN para makapagbukas ng brokerage account. Kung ikaw ay empleyado na, check mo lang ang iyong payslip o tanungin ang HR nyo dahil siguradong meron ka na niyan. Kung ikaw naman ay self-employed or student, may mga paraan para makakuha nito sa pinakamalapit na RD o sa inyong lugar. Ang pagkakaroon ng TIN ay tanda na ikaw ay isang responsableng investor at handang mag-contribute sa ekonomiya ng ating bansa habang pinalalago mo ang sariling yaman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang technical na bahagi na madalas nakakalito sa mga beginners. Ang board lot. Isipin mo na parang sa palengke, hindi ka pwedeng bumili ng isang butil lang ng bigas. Kailangan mo itong bilhin per kilo. Sa stocks, may tinatawag tayong minimum shares na pwedeng bilhin. May mga kumpanya na ang board lot ay 10 shares lang, meron namang 100 shares o kahit 1,000 shares depende sa presyo ng stock. Kapag nakita mo ang presyo ng isang kumpanya, hindi ibig sabihin na iyon lang ang babayaran mo. Kailangan mong i-multiply ang presyo sa minimum board lot nito. Dito pumapasok ang strategy para hindi ka magulat kung bakit hindi pwedeng 500 pesos lang ang i-invest mo sa isang particular na kumpanya. Knowledge is power, kaya bago pumindot ng buy, silipin muna ang board lot table sa iyong dashboard. Dahil nabanggit na natin ang pera, ituro ko sa iyo ang tinatawag na 8,000 pesos rule. Maraming nagtatanong kung pwedeng mag-umpisa sa 1,000 pesos. Ang sagot ay oo, pwede naman. Pero hindi ito practical. Bakit? Dahil sa mga fees at commissions ng broker. Sa bawat transaction mo, may kinakaltas na maliit na percentage. Kapag nag-invest ka ng 8,000 pesos pataas, mas na-maximize mo ang minimum commission fee. Isipin mo na lang na parang namamalengke ka. Mas sulit ang pamasahe kung marami kang bibilhin kaysa babalik-balik ka para sa paisa-isang item. Ang 8,000 piso ay ang sweet spot para masiguradong hindi kinakain ng fees ang iyong magiging tubo o profit sa hinaharap. Panghuli para sa ating panimulang usapan ay ang risk profiling. Kailangan mong kilalanin ang sarili mo bilang investor. Ikaw ba ay conservative o iyong tipo ng tao na ayaw sa sobrang stress at kontento na sa dividends o yung parang interest na binibigay ng kumpanya taon-taon? O ikaw ba ay aggressive, iyong handang makita ang portfolio na gumagalaw ng mabilis dahil ang habol mo ay ang pag-angat ng presyo sa maikling panahon? Ang pagkilala sa iyong risk tolerance ang magsasabi kung anong klaseng stocks ang dapat mong ilagay sa iyong basket. Walang tamang o maling sagot dito. Ang mahalaga ay nakakatulog ka ng mahimbing kahit na makita mong pula o bumababa ang market sa balita dahil alam mong ang pinasok mo ay angkop sa iyong personalidad at long-term goals. Ang pagpasok sa stock market ay parang pagtatanim ng puno. Hindi ka pwedeng mag-expect na mamunga agad ito bukas pagkatapos mong itanim ang buto ngayon. Kailangan ito ng tamang lupa, sapat na tubig, at higit sa lahat, mahabang pasensya. Ngayong alam mo na ang mga kagamitang kailangan mo sa iyong starter kit, mas malakas na ang loob mong harapin ang Philippine Stock Exchange. Handa ka na bang makilala ang mga kumpanyang magtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay natutulog? Sa susunod na bahagi, hihimayin natin kung paano pumili ng mga matatag na kumpanya para hindi ka mapunta sa mga basura stocks na nagpapaubos lang ng pinaghirapan mong ipon. Dito sa The Filipino Daily, gagawin nating simple ang komplikadong mundo ng pera para sa bawat Pilipino. Ngayon, handa ka na bang makilala ang mga kumpanyang magtatrabaho para sa iyo habang ikaw ay natutulog? Sa puntong ito ng ating paglalakbay dito sa The Filipino Daily,
pag-uusapan naman natin ang pagpili ng iyong working soldiers. Isipin mo na ang bawat share ng stock na bibilhin mo ay parang isang sundalo na ang misyon ay magdala ng pera pabalik sa bulsa mo. Pero tandaan, hindi lahat ng kumpanya sa Philippine Stock Exchange ay karapat-dapat sa iyong pinaghirapang pera. Marami dyan ay parang bula, ngayon ay nandyan, bukas ay wala na. Kaya ang diskarte natin ay mag-focus sa mga subok na at matatag. Ang pinakamadaling paraan para sa isang beginner ay ang tinatawag nating brand name filter. Tumingin ka sa paligid mo paggising mo sa umaga. Anong sabon ang gamit mo? Saan ka bumibili ng groceries? Kanino galing ang kuryente at internet mo? Kung ikaw ay namimili sa SM, gumagamit ng Globe o PLDT para sa data at nagbabayad ng bill sa Meralco, binibigyan mo na sila ng kita araw-araw bilang consumer. Ang tanong, bakit hindi mo baliktarin ang sitwasyon? Sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang stocks, ikaw naman ang kikita sa kanila. Ito ang pinaka-logical na panimula dahil naiintindihan mo ang negosyo nila at alam mong kailangan sila ng mga tao sa araw-araw na pamumuhay. Para mas maging sigurado, dapat mong silipin ang tinatawag na PSEI 30 list. Ito ang elite club ng top 30 corporations sa Pilipinas. Sila ang mga dambuhala sa industriya na dumaan sa matinding screening base sa laki ng kumpanya at gaano kadalas i-trade ang kanilang stocks. Para sa mga baguhan, ang listahang ito ang iyong pinakaligtas na entry point. Bakit? Dahil ang mga kumpanyang ito ay dumaan na sa maraming krisis, mula sa pandemya hanggang sa mga global financial crisis. Pero nananatili pa ring nakatayo. Kapag dito ka nagsimulang mamuhunan, binabawasan mo ang tsansa na magising ka isang araw na wala na ang kumpanyang pinagkatiwalaan mo. Isa sa pinakamasarap na bahagi ng pagiging shareholder ay ang analyzing dividends o ang iyong passive income. Isipin mo ito na parang interest sa savings account, pero madalas ay mas malaki. Ang cash dividends ay perang ibinibigay ng kumpanya sa mga shareholders nito mula sa kanilang kinita. Hindi mo kailangang ibenta ang stock mo para makuha ito, kusa itong papasok sa iyong brokerage account. May mga kumpanya sa Pilipinas na kilala bilang dividend kings dahil taon-taon silang nagbibigay ng cash sa kanilang mga investors. Ito ang tunay na definition ng pera na nagtatrabaho para sa iyo. Kahit nagbabakasyon ka o nagtatrabaho sa opisina, may pumapasok na kita dahil partner ka sa negosyo nila. Pero paano mo malalaman kung kumikita nga ba talaga ang isang kumpanya? Dito papasok ang earnings per share or EPS simplified. Huwag kang malulula sa term na ito. Isipin mo lang na ang EPS ay ang kabuuang kita ng kumpanya na hinati sa bawat piraso ng stock na hawak ng mga tao. Kung ang EPS ay tumataas taon-taon, ibig sabihin ay lumalago ang negosyo. Kung ito naman ay pababa ng pababa, baka may problema sa management or sa industriya nila. Silipin mo ang kanilang quarterly reports sa iyong broker dashboard. Hindi mo kailangang maging accountant, kailangan mo lang makita kung ang kumpanya ba ay profitable o nalulugi. Bukod sa kita, mahalaga ring gawin ang debt-to-equity check. Siguraduhin mong ang kumpanyang bibilhin mo ay hindi baon sa utang. Isipin mo na lang na parang kaibigan na nangungutang sa iyo. Ipapahiram mo ba ang pera mo sa taong mas malaki pa ang utang kaysa sa ari-arian niya? Siyempre hindi. Ang matatag na kumpanya ay iyong may sapat na cash at assets para bayaran ang kanilang mga obligasyon. Kapag ang isang kumpanya ay masyadong maraming utang at biglang tumaas ang interest rates o humina ang ekonomiya, sila ang unang nanganganib na magsara. Iwasan ang sakit ng ulo at piliin ang mga kumpanyang healthy ang finances. Isa pang gintong aral sa investing ay ang sector diversification. Huwag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa iisang basket. Kung puro banking lang ang stocks mo at nagkaroon ng krisis sa finance, bagsak ang buong portfolio mo.
Ang tamang diskarte ay magkaroon ng halo-halong soldiers mula sa iba-ibang sektor. Maglagay ka sa banking para sa stability, sa real estate para sa growth, at sa consumer goods para sa araw-araw na kita. Sa ganitong paraan, kung humina man ang isang sektor, may ibang sektor na sasalo sa iyong investment. Pinoprotektahan mo ang iyong sarili habang pinalalago mo ang iyong yaman sa iba't ibang aspeto ng ating ekonomiya. Panghuli, kailangan mong maintindihan ang concept of fair value. Hindi dahil sikat ang isang kumpanya ay dapat mo na itong bilhin agad sa kahit anong presyo. Ang stock market ay parang mall, minsan may sale at minsan ay overpriced. Ang fair value o buy below price strategy ay ang pag-alam sa tunay na halaga ng stock. Kung ang market price ay mas mababa sa fair value, ibig sabihin ay on sale ang kumpanya at magandang pagkakataon ito para bumili. Huwag kang padala sa hype o sa mga taong nagsasabing buy now nang walang basehan. Ang matalinong investor ay matiyagang naghihintay ng tamang presyo para masiguradong sulit ang bawat sentimong inilalabas niya. Ang pagpili ng iyong working soldiers ay nangangailangan ng konting pagsasaliksik, pero ang kapalit naman nito ay kapayapaan ng isip. Kapag alam mong ang mga kumpanyang pag-aari mo ay matatag, kumikita at hindi baon sa utang, hindi ka na magpapanik tuwing nakikita mong gumagalaw ang presyo sa screen. Handa ka na bang patakbuhin ang iyong maliit na hukbo ng mga shares? Sa susunod na kabanata, ituturo ko sa iyo ang sikreto ng mga tunay na mayayaman, ang disiplina sa pag-build ng wealth at kung paano gawing dambuhala ang iyong portfolio sa paglipas ng panahon. Handa ka na bang tuklasin ang tunay na sikreto ng mga bilyonaryo? Sa puntong ito ng ating paglalakbay dito sa The Filipino Daily, aalis na tayo sa usapang pagpili lang ng kumpanya at papasok na tayo sa masterclass ng pagpapalago ng yaman. Ang kailangan mo dito ay hindi bilis o swerte, kundi disiplina at ang kapangyarihan ng oras. Maraming Pilipino ang nadadala sa bugso ng damdamin. Bibili kapag masaya ang balita at magbebenta kapag may krisis. Pero kung gusto mong maging seryosong shareholder, kailangan mong matutunan ang Mastering the Long Game. Ang pinaka-epektibong strategy para sa mga busy na employee na gaya mo ay ang Peso Cost Averaging o PCA. Napakasimple lang nito, magtatabi ka ng parehong halaga ng pera. Halimbawa ay 2,000 pesos every payday para pambili ng iyong napiling stocks anuman ang presyo nito sa market. Kapag mababa ang presyo, mas maraming shares ang mabibili mo. Kapag mataas naman ang presyo, konti lang ang mabibili mo. Sa katagalan, makukuha mo ang average price ng stock at hindi mo na kailangang hulaan kung kailan ang tamang oras para bumili. Hindi mo na kailangang tumitig sa screen buong araw. Ang kailangan mo lang ay ang commitment na mag-invest buwan-buwan ng walang palya. Dito na papasok ang tinatawag nating power of compounding or ang snowball effect. Isipin mo ang isang maliit na bolang niebe na gumugulong mula sa itaas ng bundok. Habang bumababa ito, lalo itong lumalaki dahil sa mga dumidikit na yelo. Sa stock market, ang iyong dividends o iyong cash na binibigay ng kumpanya ay hindi dapat kinagastos pambili ng bagong gadget o pang milk tea. Ang sikreto ay gamitin ang dividends na iyon para bumili ulit ng dagdag na shares ng kumpanya. Sa susunod na magbigay ulit sila ng dividends, mas malaki na ang matatanggap mo dahil mas marami na ang shares mo. Paulit-ulit mo itong gawin sa loob ng 10 o 20 taon at magugulat ka na lang kung gaano kalaki ang itinakbo ng iyong pera nang wala kang ginagawa. Ngunit mag-ingat ka dahil sa mundo ng investing, marami ring mga hype traps o tinatawag nating basura stocks. Ito yung mga kumpanyang walang malinaw na kita o negosyo, pero sobrang ingay sa social media. Maraming gurus ang magsasabi sa iyo na ito na ang susunod na sasabog ang presyo. Kadalasan, ito ay mga pump and dump schemes kung saan pinatataas lang ang presyo para makapagbenta ang mga malalaking player at maiwan ang mga beginners na gaya mo na hawak ang basurang stocks na wala ng halaga. Huwag kang padala sa FOMO o fear of missing out.
Manatili ka sa iyong mga working soldiers o blue chip companies dahil ang tunay na yaman ay nabubuo sa matatag na negosyo, hindi sa chismis sa Facebook groups. Para manatiling maayos ang iyong portfolio, kailangan mo rin ng tinatawag na portfolio rebalancing kahit isang beses lang sa isang taon. Isipin mo na parang pag-aayos lang ito ng iyong hardin. Kailangang itrim ang mga sanga na sobrang haba na at diligan ang mga bahaging natutuyo. Halimbawa, kung ang plano mo ay 50% sa banking at 50% sa real estate, pero dahil sa ganda ng takbo ng ekonomiya, ay naging 70% na ang real estate mo, kailangan mong mag-adjust. Magbenta ka ng konti sa lumaking part at ilipat sa ibang sektor para manatiling balanse ang iyong risk. Sa paraang ito, lagi kang aligned sa iyong financial goals at hindi ka masyadong naka-expose sa iisang industriya lang. Ang susunod na mahalagang aspeto ay ang set and forget discipline. Ang pinakamalaking kalaban ng isang investor ay hindi ang market, kundi ang sariling emosyon. Kapag may nabalitaan kang krisis o gulo sa ibang bansa, ang unang instinct ng marami ay magbenta dahil sa takot. Pero ang mga matagumpay na investor ay hinahayaan lang ang kanilang investment na tumakbo. I-automate mo ang iyong pag-i-invest sa pamamagitan ng iyong online broker kung saan pwedeng kusa ng ibabawas sa iyong account ang pambili ng stocks. Sa ganitong paraan, tinatanggal mo ang emotion sa usapan. Isipin mo na lang na ang account mo sa stocks ay parang nakakandado at ang susi ay ibibigay lang sa iyo pagdating ng takdang panahon. Habang hinihintay mo ang paglaki ng iyong portfolio, huwag kang maniniwala sa kung sino-sinong source lang. Gamitin ang official portal ng Philippine Stock Exchange na PSE Edge. Dito lumalabas ang lahat ng legit na disclosure at balita tungkol sa iyong mga pag-aaring kumpanya. Kung may balak silang mag-expand, kung magkano ang kinita nila sa huling quarter, o kung kailan sila magbibigay ng dividends, lahat iyan ay makikita mo sa PSE Edge nang libre at direkta mula sa kumpanya. Iwasan ang sabi-sabi at mag-focus sa mga facts para makagawa ka ng matatalinong desisyon bilang shareholder. Panghuli, kailangan mong magkaroon ng malinaw na exit strategy at goal setting. Hindi tayo nag-i-invest para lang makita ang numero sa screen na lumalaki. Nag-i-invest tayo para sa ating kinabukasan. Ano ba ang layunin mo? Para ba ito sa iyong retirement plan sa susunod na 20 years? Pambili ba ito ng sariling bahay? O para ba ito sa tuition fee ng iyong mga anak kapag nag-college na sila? Kapag malinaw ang iyong bakit, mas madali ang magkaroon ng disiplina. Kapag naabot mo na ang iyong target amount o ang takdang panahon, doon mo lang i-withdraw ang iyong pera. Ang stock market ay tool lamang para maabot ang iyong mga pangarap, kaya huwag mong hahayaan na basta-basta lang magastos ang pinaghirapan mong yaman sa mga bagay na panandalian lang. Ang paglipat mula sa pagiging employee tungo sa pagiging isang shareholder ay isang mahabang paglalakbay na puno ng aral. Hindi ito madali, pero ito ang pinakasiguradong paraan para makamit ang financial freedom sa ating bansa. Tandaan, ang bawat dambuhalang kumpanya na nakikita mo sa labas ay nagsimula rin sa maliit at sa pamamagitan ng iyong tiyaga at tamang kaalaman. Ang iyong maliit na puhunan ngayon ay magiging malaking kagubatan ng yaman sa hinaharap. Maraming salamat sa pagsama sa aming serye dito sa The Filipino Daily. Ngayon, ang hamon ay nasa iyong mga kamay na. Simulan mo na ang iyong unang hakbang at maging partner sa pag-unlad ng Pilipinas. Mahalagang paalala bago maging investor or shareholder, may tuturing ko na rin itong pinaka-importante sa lahat. Bago mo pindutin ang buy button sa iyong brokerage account, tandaan mo na ang stock market ay hindi isang get-rich-quick scheme. Ang tagumpay dito ay hindi nasusukat sa loob ng isang linggo o isang buwan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang pagpasok ng may mindset ng isang sugar roll. Ang stock market ay isang lehitimong negosyo. At sa bawat negosyo,
mayroong tinatawag na market cycle. May mga panahon na ang ekonomiya ay masigla at lahat ng stocks ay kulay berde. Pero may mga panahon din na ang buong mundo ay humaharap sa krisis at ang iyong portfolio ay magkukulay pula. Sa mga sandaling iyon, ang iyong pinakamahalagang asset ay hindi ang iyong pera, kundi ang iyong emotional na disiplina. Huwag kang magpapadala sa panic selling. Ang mga tunay na shareholders ay nakatingin sa 10 hanggang 20 taon na hinaharap. Tandaan mo rin na ang pag-i-invest ay dapat nagsisimula sa sarili. Bago ka mamuhunan sa ibang kumpanya, mamuhunan ka muna sa iyong kaalaman. Magbasa, manood ng mga lehitimong balita at huwag basta-basta maniniwala sa mga tips na nakukuha mo sa internet o sa mga grupong walang basehan ang payo. Higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang iyong priority. Siguraduhing bayad ang iyong mga utang na may mataas na interest at mayroon kang sapat na emergency fund bago ka sumabak ng malalim. Ang perang inilalagay mo sa stocks ay dapat iyong perang handa kang makitang bumaba ang halaga sa panandaliang panahon kapalit ng mas malaking paglago sa hinaharap. Ang pagyaman ay isang proseso ng pagtitiyaga, pag-aaral at tamang pagdedesisyon. Ang layunin natin ay hindi lang kumita ng pera, kundi ang bumuo ng generational wealth na mapapakinabangan hanggang sa iyong mga apo. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.